ngayon, magandang araw guys. Ito, umpisa pa lang na ating video, nakamute na tayo at voice over ang ginagawa natin ngayon guys dahil may video okay na naman dito sa labas. Ayan, so ito isang camel na despan. So ayan, sinaksa ko na. Walang power. Ayan, 1, 2, 3, wala talaga. Wala kahit ugong, walang inig. Ayan, so guys, so ayan wala talaga. So babaklasin natin muna, tanggalin muna natin yung screen at cover para mabuksan natin yung makina. So ayan na, speed up tayo para hindi tayo masyadong humaba ang video. Ayan guys, so binabaklas natin ang mga tornilyo ng motor. Ayan. Ayan guys, so tanggalin natin yung clip. Ayan. At buksan na natin. Ayan, binuksan na natin ang motor. So guys, malinis na malinis yung kanya shafting tsaka bushing. Walang katama-tama. So natuyuan lang na konti na langis. Sa kabila, ganun din. Ayan, malinis din po ang kanyang bushing sa likod. Ayan guys, so siyempre dito tayo sa fuse dahil nawala ng power. So kita nyo yung strap, malutong na, naputol na sa sobrang init. Ayan. So kalasin natin ang thermal fuse. Mabilisan uli. Testerin muna natin yung kanyang fuse. Ayan na, lumabas na. At ito ang bagong fuse dahil putok yung kanyang nakalagay na fuse. Busted siya sa overheat. Check muna natin yung bago para sigurado. Ayan, meron. Okay, approve daw sabi ni Matsuki. So kakabit natin guys. Siyempre speed up na naman tayo dyan para hindi masyado humaba. So same process lang naman. Marami naman tayong mga upload tungkol dyan sa pagkakabit ng thermal fuse. So hinangin natin para maganda ang kapit ng kuryente. Maganda ang takbo ng kuryente. Mas maganda yung nakahinang. Pero pwede rin hindi. Basta pilipitin lang maigi. Ayan. So okay na. So siyempre itatali natin yan dyan. Ibabalik natin yung insulator na ginabit natin. Tinanggal natin kanina. So strap lang kailangan natin dyan para nakadikit yung thermal fuse sa winding. Paulit-ulit tayo, ganyan lagi. Ayan, so 4 na strap ang gagamitin natin dyan. Ayan. So ganyan lagi ginagawa natin guys. I-strap natin yung thermal fuse para nakadikit ng maayos sa winding. Ayan. So ayan, ginagawa ko dyan lagi bago ko i-assemble ay tinitesting ko muna ng magnet check. Ayan, tine-check natin kung may magnet na, kasi wag walang magnet dyan, ibig sabihin walang power. So ayan na, number 1. Ayan, lapit natin. Ayan, number 1, kailangan may magnet yan. Ayan, ayun, kumakapit yung Phillips screw na ginagamit natin. Ayan hinihila siya, so meron siyang magnetic. Ibig sabihin may power na yan. So ayan guys, number 3. Ayan, 1, 2, 3, tinesting natin para sure. Ayan, so meron. Ayan, okay, approve daw uli sabi ni Matsuki. Ayan, so putuloy na natin ang ating pag-assemble. Likot ng aking kamay. So ayan, syempre lalagay muna natin na langis yung magkabilang bushing. Ayan, dahil natuyuan siya. Ayan, lalapit ko yung camera para makita nyo. Ayan, kulay puti yung bulak sa loob. Ayan Ayan, natuyuan siya ng langis. Ayan, tapos ayun doon sa kabila. Yun. So lagyan natin ng langis para sure na babalik sa dati yung kanyang lambot ng ikot. At saka yun ang nagpapalamig ng bushing. Ayan, so Singer oil syempre. Lalagyan natin ng langis magkabilang bushing. Ayan. Ayan guys. So ang naging problema rito kasi sa tingin ko ay yung capacitor niya kasi nakalagay 2 microfarad, which is hindi naman dapat dahil manipis lang naman yung kanyang core at saka yung kanyang winding. So pero yan ang nakalagay, ayaw kong baguhin at paliwanag na lang natin sa ating customer. Ayaw kong baguhin dahil original pa naman yung nakalagay dyan. So ayan na, assemble na natin. Testing lang muna. So wala namang alog. Ayan, so tamang-tama lang siya. Ayan, ganoon din sa kabila. Natural lang yung gumagumigewang na konti, pero ibig sabihin pag mararamdaman nyo yung
yung bushing tsaka shafting kung may alog siya, kung may tama. Pero dito makinis yung bushing, makinis yung shafting, so wala siyang problema. So assemble time na tayo. Okay. Okay, start tayo na assemble. Speed up uli. Ayan. So wala pa rin tigil ang video ko rito. Sa isang oras na. So ayan, lagyan natin ng tape yung shafting para makita niyo yung pag-ikot, para malaman natin kung okay na siya. Ayan. So saksak natin guys. Ayan. Plug in natin. At number 1. Ayun, umikot na guys. Ayan na. Ayan, mabilis ang ikot niya. Number 2. Number 3. So okay siya lahat. Goods. Ayan, so tanggalin natin yung tape dyan. At assemble na natin. Lagyan natin yung clip. Huwag natin kakalimutan na clip. Ayan, sabit na natin ang capacitor. So wala nang problema sa kanyang capacitor. Kaya yun pa rin ang ginamit natin. So lininisin ko muna yung naglinis ako dyan ng mga cover na yan, pati likod. Siyempre binawasan natin ng mga ali-alikabok. So ayan, konting punas din dahil marumi kamay natin. Ayan, nakabit natin ang screen, LC, tsaka yung sa harap. Yan yung cover. Okay. So ayan, punas. Testing uli. Saksak natin guys. Ayun. Number 1. Number 2. Ayan. Number 3. Okay na guys. Maraming salamat. At voice over yung iba dahil may video ko kanina lakas-lakas. Medyo humina ngayon kaya nakapagsalita ako. Ayan. So okay na itong ating Hanabishi. So ayan, maraming salamat sa inyo lahat, sa lahat ng mga napadaan dyan sa akin channel. Paki-like, share, and subscribe. At paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong upload at ma-notified kayo. Ayan, maraming salamat. God bless sa atin lahat. Bye bye.